Good day everyone. So for today we are going to discuss the week 2 for our discussion. So today we will explore the concept of value in consumer behavior, focusing on the Consumer Value Framework or CVF. So this model helps us understand what shapes consumer decision and how businesses can maximize value creation. So by the end of this discussion, you should be able to connect these concepts to real-world examples and apply them to business strategies. So, what is the Consumer Value Framework or CVF? So, if we talk about the word Consumer Value Framework, it is a theory illustrating factors shaping consumer behaviors and determining consumption value. So, key concepts include customer relationship, behavior, influences, and marketing strategies. The Consumer Value Framework or CVF will serve as a map for studying consumer behavior. So, mahimo na to siyang mapa. So, it highlights key factors like customer relationships. So, same sa kung always na ginaingon sa inyo ha, kapag ka nag-discuss ta og term nga customer relationship, dili ni siya ibig sabihin or literal meaning nga uyabon ninyo ang inyong mga customers. But, for us to build loyalty towards our customers. We also have psychological and environmental influences and the role of value in decision making. So, this framework is essential siya sa to ang mga negosyo trying to predict kung unsa ba jud ang gustong paliton sa tuang mga consumer and tailor different strategies effectively in order for us or for our business to have a sale. So, components of the consumer value framework. So, let's break this down. First, we have the customer relationship management. CRM ang good class will help us track our customer data as well as kung kinsa ba jud tong mga loyal nato ng mga customer sa tuang businesses. So, this will help the company analyze different behavior of our consumers towards our product. So, for example, kay Dell na company. So, Dell na company, it is a tech company that sells laptop or mga PC. So, this kind of management manggod sa customer relationship, kaya makabuild siya og kanang dako kaayong loyalty sa ilahang side, no? For example, kung ako mo palit og mga gadgets, first dun ako ginapangutanaan na is pila ka years ang warranty sa ako ang item, no? Then after sa warranty, unsang mga inclusions pod kung mopalit ko ingani silahang item, kay di ba mauman jud na siya ang isa ka tumong nato, or even naaba sila promo sa nga gina offer karon sa ilahang products and services. So, mostly dyan nga na warranty nga 1 year free service sa imong laptop or computer, which is, in that sense, magkaroon o kuan ba, maka-feel og safe ang customer towards the company, which is, sa pagkaroon og feeling of safety sa inyong customer, magkaroon og loyalty sa towards the business. So, relationship quality reflects how satisfied, not just satisfied, but also connected customers feels with your brand. So, another example, think of Starbucks. So, Starbucks reward na mga program. So, for example, dati I am a fan of Starbucks na labaw na to ilahang loyalty card. Nagkaroon pa dyan itong murag ilahang ATM nga dito na ka maghulog sa imuhang sa imuhang budget for your coffee. So, I'm not sure if naabtan to siya ninyo, pero
hantod karon kay napaman pod noon sila katang loyalty membership card nila nga which is kapag ka makapalit ka og 10 ka coffee sa ilaha kay magkaroon ka og mga items like tumbler or every December ako ang favorite dati is kanang mag-ipon jud ko og 10 ka sticker para makakuha ko og ilahang yearly planner sa Starbucks. So finally, the consumption process involves every step from deciding what to buy hantod evaluating the purchase. So mao na siya ang daraa sa consumer value framework ang iyahang tumong. Kay di ba mapa siya ang mahimo natong mapa sa consumer behavior. So from decision naga-decide pala ang customer hantod sa na himo na jud nimo imong prospect customer into a buying customer na jud siya nimo mismo. If we talk about the word buying customer, it means nagkaroon na og sales sa imong business. And then internal influences on consumer behavior. So we have cognition, and we also have affect, and also individual differences. So sa cognition, if we talk about cognition, it is a mental process shaping knowledge. Example, associating smoking with negativity, samaan ng sa to ang cigarettes karon, which is naanay mga picture kung unsa to mga negative effects kapag ka once nga manigarilyo ka. And then affect, it means emotional responses tied to consumption. So for example, nagpalit ka og bag-ong cellphone, which is ang emotion response na to kapag ka once napalit na to ang iPhone 16 kay we are very happy sa ato ang purchase. So that is the affect na aspect. Individual differences like traits, like personality, and even lifestyle. Sama anang ang mga outdoor enthusiasts, mas prefer nila ang mga SUV kaysa sa magpalit sila og kanang kotse, which is kung mogamit kag kotse sa mga imuhang mga outdoor travels kay di ba masabit-sabit imuhang bumper or imuhang lowered kay imong sakyanan, which is maka-damage siya sa imuhang sakyanan. Then most of the outdoor enthusiasts jud mga SUVs ilang gamit kay daghan kay sila og bitbiton na mga tools or equipment sa ilang camping or outdoor activities, which is very kuan sad sa ilang site kanang convenient kumbaga sa ilang site. So internal influences are personal factors affecting consumer choices. Cognition refers again to mental processes, like what I have said earlier, katong smoking campaign nga makashape japon siya opinion nga ay kaniday ang mga bad or mga side effects sa kuan sa pag-smoke, ay mag-undang na lang ko og sigarilyo ngana. And then affect involves emotion, like the happiness of unboxing a new iPhone, no? Like example lang ko ganiya. Then finally, individual traits like a love for outdoor adventures influences preferences nila sa pagpalit nila og sakyanan. So kaysa sa magpalit og mga sedan type nga sakyanan, so mas prefer nimo ang mga SUVs. External influences on consumer behavior. We have social environment, like cultural norms, reference groups, and family influence. While situational influences, time, place, and physical environment. Like for example, background music, kaya maka-affect po sa mood. Mauna, kapag musulod tog mga coffee shop, nindot kasi mga background music, no, kay relaxing kayo. Labaw na pag naka sa massage parlor, kay na, lain po kayo, nagpamassage ka, pero rock ang imuhang kanta. Ambot lang, maka-rest, baka inga nagtarong. Diba? So, external influences come from the world around us. So, the social environment, like cultural norms, mga peer groups, sama ng
ay friend, ninduta ba sa imuhang kuan, sa imuhang bag? So, syempre, peer pressure na, hala, tanan sila na ay bag nga Louis Vuitton, dapat ako naasad ko Louis Vuitton nga bag. Nga na mga kind of instances. Situational factors such as a lively store atmosphere can also sway ng mga decision ng kay kanang bad mood kay yung customer nimo inigsulo sa tindahan kay tungod nindot jolly kayo happy kay mong music sa mga tindahan nawala iyang pagka bad mood dito sa ilahang balay. Dili dayon kabanghagan si mohang customer kinabay mga customer wala ka kabalo kung unsang sala imong giingon or nabuhat pero gibanghagan ka. Wala lang, trip lang nila kay para ma-vent out lang nila ilahang kalagot. Ana na mga instances. So, if you're going to ask me, ma'am, naka-encounter na kag-external influences sa consumer behavior nimo nga katong pareha sa imo ang giingon karon nga trip-trip lang sa customer masako. Yes! Experience that sa ko ang past work. Nagay ko yung customer nga, wala ko kabalong anong gilabayan, kunyang 5. Wala lang, trip lang po siguro niya. So, akong ginahuna-huna lang, ay, kuan man, senior naman si sir, so base ka ng mubo education pasensya, na kailangan na entertainon na yun siya, agad-agad, kay, lagi, priority. Then, napo tayo mga customer na, out of nowhere, kay, gamay lang na dissatisfaction kay nagbora-wara na dito sa mga tindahan which is I also encountered nga na situation tungod lang sa coffee stick kay nagwild na siya sa sulod sa tindahan nga na then akong ginahuna-huna lang po sa mga nga na customer ay basig nag-away siguro ni sila sa iyang misis mao nang kuan gamay kay pasensya diri sa tindahan sige entertain kuan Japon ta, great Japon ta, good morning sir, 7-Eleven every day. Yung ano lang Japon, great with a smile, kaya mo man na siya ang atong policy sa tindahan. Na, bisan pag unsang kuan, napod na yung mga customer nga, kanang friendly kay mong ang imuhang approach, giabot ni imuhang kamot, kay para kwaon ang iyahang bayad, pero ilabay yun sa imuhang counter ang money. That is also normal sa working sa work environment kay basig if you dwell on textbook manggod grabe kanindot sa mga batasan sa customer sa mga example sa mga textbook but in real life different people jud ang imuhang ma-encounter sa imuhang life na ay friendly na ay mga hard-headed ang mga customers nga na ay mga taas kaayo og tanaw sa self ng mga customers. So, normal na dyan na siya sa work environment. So, nga na kind of business or industry, no, you really have to have a kuan, kanang taas-taas nga pasensya. Kay kung dili taas mong pasensya, matrending dyan ta sa Facebook. Away ang kahera og ang customer nang nabunutay dito sa tindahan ala bantay ra jud mo makit-an ta mo sa Facebook. Okay, so next, how companies apply CVF. So let's connect theory to practice. So same sa example na to kagani sa Dell uses CRM, di ba, kaganiya, to tailor its services and ma-ensure ang customer satisfaction. While ang Starbucks has mastered relationship quality with its reward with its reward programs encouraging mga repeat na mga visits. O, di ba? Si Ma'am Lo na sige visit dito kay para lang jud makaipon og sticker. Then eventually kato nakakuha na ko og duha ka planner sa Starbucks and meet na nako si Lazada og Shopee. Dito na ko na-realize ang yearly planner day tag 200 pesos lang. Unta ni nakapalit na ko 10 ka planner. Pabutangan ko na lang yung pangalan ng Starbucks. Na naman po ibabaligya nga baso ng Starbucks, no? Tag 100 ra Japon. So at least kung makapalit kag baso ng Starbucks, balag 3-in-1 ang imuhang kape.
importante na dagway ni Starbucks. Mura na napugkag na kay Starbucks. So, muna na siya. Dara na masunod ato ang lesson nga personal finance. Okay. Spotify. Si Spotify, they leverages consumer data to curate personalization na playlist. So, for example, ako, always na ko ginapaminawan ang mga OPM nga chill na mga kanta. So, si Spotify na naga-personalize sa ako ang mga playlist kung unsa to mga bagay or recommended sa ako na kind of playlist. So, making their services indispensable to users. And then, the role of value in consumer behavior. So, naata dara value perception. So, value perception is subjective and shaped by multiple factors. So, companies enhance value through quality, innovation, and customer experience. So, si value man good class lies as the core of consumer decisions. So, it is subjective and influenced by quality, innovation, and experience. So, take Apple company as an example. So, its ecosystem man good of devices and also services creates mga unmatched perceived value. So, businesses that understand and even enhance value can secure lasting customer loyalty. Ngano kaya si Apple magkaroon og customer loyalty? Kanang magkaroon og customer loyalty si Apple. As you can see, ang first dyan na introduction ni Apple, no, katong paggawa sa Apple 4 dati, si Android manggod has a problem of kanang virus attacks or mga spam na mga attacks, diba? Mao dyan ang problema ni Android. Kaya lagi, very friendly user dyan si Android, kanang pwede lang mag-share different devices or everything, which is katong nagkaroon na sa mga bank services, sabaw na ito nag-divert into online ang mga banks, ang mga GCash na services, tapos eventually magkaroon na og kanang problem in terms sa ilahang mga personal na mga information nga nakuha lagi without even their permission kunuhay. Kay mo lagi ato ang sakit, taga-download na tong application, hala wala gibasang agreement basta mag-check rata, di ba? Wala sa tong problema eh. Tapos ang ending day dito, we agreed sa application nga i-share ang ato ang information. So, sa inganang aspect, si Apple manggod, gi-promise nila nga ang ilahang mga customer kay dili maka-experience o kanang pangawat og mga information sa ilahang mga customer. Mao na nauso ang data privacy. So, because of that assurance na gihatag ni Apple, mas nagnindot ang ilahang stand sa market. Itong lagi sa safety na ginahatag kay remember, dati class wala pa share it si Apple, wala nag-accept og share it si Apple. So, lisod kaayo mag-transfer og files from Android to Apple. Kay dili jud niya gina-accept. So, ang pwede lang mag-transfer og file Apple to Apple users only. Kay mas safe man jud siya. With that concept, kay tungod daghan naman kaayo nag-Apple, di mapusan po jud kay nga mag-Apple ka, di ba? Pero sa pagkakaroon ng good, every technology kay nag-upgrade and ang Android nag-update pod and upgrade pod at the same time. And last is our recap of key concepts na ato ang gipang discuss today for our week 2, which is Consumer Value Framework provides a comprehensive view of how and why consumers make decisions. So, by understanding internal and external mga influences, businesses can design mga different strategies. So, imposible wala dyan mo naibalaan sa marketing strategies na since first year, mao na lang dyan na ang ato ang always gina-discuss mga different marketing strategies that will resonate with their target audience. So, apply these principles na natunan nato sa week 2 and you will see how value drives success in real world na market. So, for week 3 naman na topic,
So, today, we will focus on consumer perception. So, na-discuss naman na ito pahapyaw kaganiha ang consumer perception. So, perception is how consumer become aware of as well as interpret the world around them. And it plays a significant role in how they learn and make decisions. So, for example, kay perception and learning man jud ang ato ang discussion diri So for example, if you have ever been drawn to a product because of its eye-catching na packaging, nakatry na ba mo ing ana nga tungod lang sa packaging na-attract mo even without trying the product itself. So if ever nga nakatry mo ing ana nga senaryo nga nagkaroon og eye-catching na packaging. So, that is perception at work. So, by understanding this, we can design better na marketing strategy. Sometimes, man good, ako, dati, jud class, kay dali lang ko ma-attract sa nindot nga packaging, but, kuan lagi, expectation versus reality ka na, nindot kay packaging, pero, Diyos ko Lord, dili na lang nato isgutan kung unsa ang naa sa internal na aspect. No? Naingana ng mga kind of packaging. Sa packaging lang dito nindot, pero ang ilahang product ay pangit ay kito ilahang product. Pero i-share lang ako sa inyo nga klasa. Sa ingana man good na kind of marketing strategy, dili mo makabuild og loyal customers Kapag once nga nakatry sila sa imuhang product, ay, packaging naman dahil ang nindot ingani. Sure jud ko, dili na mo balik sa inyo ang inyong customers. Pero bisan pa og unsa ka pangit sa inyong packaging, pero sulit kaayo ang inyong product, somewhat, makabuild mo og loyal na mga customer, pero dili mo makakatch og mga prospect pa na mga customer. Kaya tungod lagi, ay unsa man ni ilahang packaging kanang low quality. So it means kapag low nabay mga ingana ng mga customers nga perception sa mga customers nga ay unsa man ni binarat man ni ilahang kuan oy packaging. So dito pa lang na kay mawala ng mga sales na opportunity na untay nimo magkaroon ng sales, but because of your packaging kay wala na sila giganahan or dili na sila gusto mo palit sa mga product. So dapat pantay lang, balance lang. Okay ang packaging, okay sa dang imuhang product nga naa sa sulod sa mga packaging. So, key elements of consumer perception nata exposure, attention, and comprehension. So, consumer perception involves 3 core elements, like what I have said: exposure, attention, and comprehension. If we talk about exposure, it is about bringing your product or message into a consumer's awareness. So, think of a Jollibee billboard sa EDSA. Diba? Siyempre, if ibutang niyo mo sa EDSA, then EDSA na lugar is, mao na siyang pinakamatao nga lugar diri asa, dito asa Maynila, no? Or, let's say, diri asa Davao. Dapat ibutang dyan nimo sa kuan mismo, sa mga kanang daghan kayong mga foot traffic na mga location kay lain sa ibutang nimo sa bukid ang imong billboard kinsa man magtan-aw dito ibon. So, dapat sa mga matataong lugar jud ninyo ibutang ang inyong mga advertisements. And attention requires making consumer focus, such as Grab na company. So, Grab company kay naadyo na sila kanang green branding that stand outs, no? So, pagkakita na to sa color green nga kanang naay sakyanan, kabalo na ta nga Grab car jud na ang iyahang offer, or Grab jud na siya na company ang iyahang ginapakita. Comprehension is when consumers understand your message, like associating Coke with happiness, kaya diba? Unsa ganitong sa commercial sa Coke, pag pinakalas na sa commercial na jud nang ipakita jud nila ang word nga happiness, kay mao lagi pag mo inom daw tag Coke class kay happy daw ta. Kabalo ko dagan kay sa inyo ha, gabi kay makainom og Coke,
murag 3 times a day mo inom og coke, gihimo nagkape, no? So mao na siya nga lahi ra jud ang kuan ma'am, lahi ra jud ang feeling ma'am pag moinom jud ko og coke ma'am, kay ang akong problema kay mawala. Sana all. Oo. So kaway-kaway sa mga diabetic dira ang side na bawal mag-inom og coke. Okay. So unsa pa ba ang mga kuan? BDO. We find ways. We find ways. So with that kind of message, if we are going to comprehend that kind of message, kana bitaw, we know that sa tanang services na ato ang gusto i-ask, si BDO kay mangita og paraan paunsa masulbad ang ato mga problema. Mao na dati si BDO just offer kanang debit and credit na aspect, karon kay dagan naman ka problema in terms of loan, so dagan na kayo loan services na gina-offer si BDO. Unsa pa ba ang mga bag-o nila, like sa insurance, kay lagi hassle man gud kayo class kapag ka once ka different companies ang imong ginakuan insurance. So why not kina na maka-under sa BDO? BDO also offer insurance services. Mga inganang aspect. Understanding the perception process. So the perception process begins with sensing. So naman dala na sensing, organizing, reacting. So first, let's talk about sensing. So sensing is a simple detection of stimuli like hearing a catchy tune in a TV commercial. I'm not sure. I'm very sorry class kung very old commercial nang ako ang gina-share sa inyo ha na mga ano na mga examples kay wala namang good ko kaayo gatanaw og mga commercial. Labaw na kung YouTube kabalo ta after 5 seconds kay ato anang skip ad. Doon na naman tanaw. Pero, testing nga sa TV, kung may skip ad ba niya mo sa TV. So, daily, jud. So, for example, katong sa Joy, na sabon, katong kanta na, J-O-Y, Joy in my life. Basta katong, ayan ako ninyo pakanta ha, minus 5 mong tanan ron. O, basta katong kanta sa Joy. So, di ba pag-release ni Bitoy atong kind of kuan, of commercial kay na-memorize na atong lyrics after 1 week na mag-trending na din na sa atong eskwelahan nga naikanta nga to o katong sa Ariel pero di na ako siya kantahon kay kabalo naman po sa akong talent sa pagkanta basig magubay yung adlaw. So katong Ariel 7 pesos katong Ariel happen something nga na i-search na niyo sa YouTube naman mo yung load. Okay, so next is organizing. So, where the consumer either accepts or rejects the message. So, for example, a new Jollibee na menu. So, it might assimilate with their existing na fast food na preferences. So, for example ha, sa mga fast food preferences karon na panahon, kana bitaw, vegetarians na ta, kay lagi, kuha na ta ka ng healthy living na kumbaga. So, mag-offer po na sila og kuan ng mga fast food o kanang mga vegetarian na mga menu. Then, finally, there is reacting. Either purchasing or i-ignore na lang jud ang inyong product. So, mao na siya sa reacting na aspect. Kaya kung mag-purchase, it means positive ang impact. Pero, kapag kag-i-ignore ang inyong product, it means negative ang impact. Ana lang siya. And then, selective perception in action. So, we have selective exposure, selective na attention, and we also have selective distortion. So, selective perception explain why consumers don't notice everything. For example, katong gingon ako kaganiya, a customer might skip YouTube namang ads. So, this is an example of selective exposure kay nga dili man jud maka-attract ni ato ang kuan ang ato ang advertisement nga nang gina-skip man jud ang mga ads sa atong advertisement. Pero class, honestly saying na jud mga ads po jud nga kanang dili po jud nako gina-skip. Depende sa kuan, depende sa ad kapag ka ma-catch ang akong attention sa ad.
For example, kanang na ay mga sales or promo nga mga kind of ads kana attracted kay ana. Pero kanang artista lang magwa sa dagway dito sa screen na skip ad or dili na ko bet ang kuan ang product skip ad. Ang ingana no. So however, they might focus also on kana bitaw mga TikTok influencers no. Ambot lang may skip ba nimo ilahang live? Di man nato may skip ang live. So mo na siya nga kaysa sa mag-dwell sila sa YouTube nga mag-ads dito nagakuha sila mga TikTok influencer. Sama nang si Adidas nagkuha sila og TikTok influencer. They make sure na ang ilahang product kay gina-wear jud sa mga TikTok influencers. So kanang pag-wear sa mga influencers sa mga items or paggamit sa mga items sa mga different companies, mo na siya itong tawag nga selective attention. If the same consumer already loves Nike, so they might interpret Adidas ads unfavorably, showing selective distortion. Itungod lagi, kuan man ko maka Nike man ko, di man ko maka Adidas. So, with that kind of perception, mo na siya ito ginatawag nga selective distortion kay tungod na sila brand loyalty sa isa ka company. And then, subliminal processing and marketing. So, ang subliminal processing manggod bring senses low strength stimuli. So, for example nga ni mga logo dito sa movies. And we also have subliminal persuasion, like behavior influenced by subtle na mga messaging. So, subliminal processing involves low-strength stimuli that consumers might not consciously notice. Kasi syempre, sa kadang-kadang ba naman nahitabo dito sa palabas, manotice baguday na ang imuhang kuan dito produkto. So, for example, seeing Coca-Cola, pinaka-abrupt gi-place dito sa movie ni Cardo Dalisay nga giinom ni Cardo Dalisay ang Coca-Cola. Makitaan ba dayon ni mo ang Coca-Cola, 'di ba? So sometimes kina-focus na ta sa environment sa movie. Napoy mga instances nga kanang kung i-focus jud ang noun ni Coco Martin habang ginom og Coca-Cola, then somewhat pwede po to siya nga maka-influence sa consumer behavior without their awareness nga magkaroon pod sila og urge na lami ay inom og Coca-Cola ron oy kanya inuman si Coco Martin. So it is a subtle but over time it builds familiarity na and preferences. So applying the JND concept. So usa man yung JND, ma'am? So this is the just noticeable difference. So, the just noticeable difference explains the smallest change a consumer can notice. So, for example, a 1 peso discount might be ignored, but SM's buy one, take one clearly catches attention. So, this concept is vital siya in pricing, mga packaging, and even product na updates. Kaya asa ka 1 peso discount, 1 peso discount, pero kung ingon niya mo buy one take one, pero ang change of prices dahil nga to kay mura ng Japon nimo palit ra Japon nimo ang take one, but still kay Pinoy man ta dali ra kayo ta maingganyo anang buy one take one na kind of concept. Sama po anang sa kuan sa strategy ni tawag ani so yatong favorite nga tindahan para sa itong mga skincare Watsons ato ang pinaka-paborito moingon na tag window shopping dili lagi ta mo palit pero inigawa sa Watson na natay bit-bit nga silupin, diba? Mao na nga dili dapat ta matanaw sa Watson kay dagan kayo nagapula. Ha? Unsa nagapula, ma'am? 'Di ba? Pag once nakakita tag pula sa Watson, it means daghan og sales. Mao po na makakita din tag buy one take one, Gorabel sulod dayon. Kay tungod
mas pas-pas manggod kayo ta ma-attract sa ingana na kind of advertisement nila. Implicit and explicit memory. So, naatay duha, no? Under sa memory, explicit memory and implicit memory. So, memory plays a big role in learning. So, explicit memory is when we consciously try to remember something. Sa matong gibuhat na ko bago lang. Nga favorite store na to, kay nakalimot ko kung unsa to. Watson da ito. So, under na siya sa explicit, no? Kanang, when we consciously trying to remember something, or even mga instructions na ginapanghatag sa toa. While ang implicit memory, on the other hand, is unintentional. Like, remembering KFC. Diba? Pag once nga makadungog ta og word nga KFC, unsa kaya ito madunggan? Finger licking good. O, ilahang tagline dayon because catchy manggod kay ilahang tagline, no? So, intentional and unintentional learning. So, there are two types of learning. So, intentional learning happens when you are researching mga reviews before buying a smartphone. Nga na ko magpalit class og mga cellphone. Before ko magpalit og cellphone, ginatanaw sa ako ang review kung unsa bang mga specs versus sa cellphone nga iyahang katumbas. And then ang unintentional learning occurs when you repeatedly hear a catchy slogan like Milo's Energy Gap. So both are crucial siya for marketers to understand. Kaya tungod lang lagi sa kanang sige na tog balik-balik og dungog ang commercial ni Milo. Pag chocolate gani ang ato ang paliton, Milo dayon ang ato ang nasa utok. Kay tungod lagi, sige na magdagan ang energy gap na kanta. No? So, that is the unintentional nga learning. So, recap of key concepts for the week 3. Perception is the foundation of consumer learning. So, it is at the heart of consumer behavior. So, by understanding how exposure, attention, and learning work together, we can craft better marketing na strategies. So remember, tools like selective perception, J&D, and also subliminal messaging are powerful in influencing customer choices. So thank you for listening to our week 2 and week 3 nga discussion. I hope you learned something from our discussion for today. So thank you so much and God bless.